ang taong tinatawag ng Diyos na Diyos. Ito, parang kontrobersyal ang dating parang ibang dating. Hindi kaya ang taong Diyos. Kaya isang katanungan ay ito. Ilan ba ang Diyos? Si Pablo ay sumagot at nasa unang Timoteo 2:5. Ito ang sabi niya. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Tig-isa lang may isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Jesus. Aba, pastor, ay napakalinaw niya na si Kristo ay tinatawag ni Apostol Pablo na tao. Ay talaga naman na nakalagay naman niya sa banal na kasulatan na si Kristo ay tao. 100%. Hindi natin tinatanggihan, mapagkakatiwalaan, hindi yan chismis na si Kristo ay tao. Si Kristo naman ang ating tanungin. Sino ang iisang Diyos ayon kay Kristo? Kasi yung Diyos ay iisa. Sa Juan 17:3 ay ito po ang nakalagay. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos. At makilala si Jesucristo na iyong sinugo. Mismo sa bibig ni Kristo nang galing. Makilala kanila. Ang iisa at tunay na Diyos. Kaya napakalinaw na yung Ama ay tinatawag na iisang Diyos. Si Pablo at si Kristo ang nagpatutuo niyan. Ay ngayon, ang tanong naman ano naman ang tawag ng Ama kay Kristo? Palagay ko yung tatay ang ating tanongin. Bago pa si Pablo, bago pa kung sinong mga autor ng Biblia, ay di yung tatay ang ating tanongin. Sa ang salita ng Diyos version, Hebreo 1:8. Ngunit ito naman ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Sino daw? Yung Diyos, yung Ama na. Yung Ama ay may sinasabi sa kanyang anak, tungkol sa kanyang anak. Ay palagay ko, ito paniwalaan natin ito. Pakinggan niyo kung anong sabi ng Ama tungkol sa kanyang anak. Ito ang sabi ng Ama sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. Yung Ama ay Diyos. Ay ang tawag din nung Ama sa kanyang anak ay Diyos din sabi niya. Ngunit ito naman ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Kanyang anak, hindi kung sino. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. Abay matindi Diyos ang tawag nung Ama sa kanyang anak. At ito ang sabi sa Contemporary English Version. But God says about His Son. Sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. You are God. Ikaw ay Diyos. But God say about His Son, you are God. Sabi ng Ama, ikaw ay Diyos. Ay sabi ng Panay, yan ay tao. Walang problema kung tao yan. Kung isinilang ng tao yan. Sabi ng Ama, hindi problema yan. Ikaw ay Diyos. But God says about His Son, you are God and you will rule as King forever. Napakatindi ikaw ay Diyos. Ay yung baga naman ay ating pang pagdududahan ay mismong yung Ama ang nagsabi sa kanyang anak, ikaw ay Diyos.
Sa God's Word translation ito ang sabi, but God said about His Son, your throne, O God, is forever and ever. At sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Talagang yung Ama mismo ang nagsasabi na yung kanyang anak ay Diyos. Tinawag niya yung kanyang anak na Diyos. Okay. Ay, ano pa ang tawag ng Ama sa kanyang anak? Bukod sa tinawag na Diyos, ay ano pa ang tawag? Sa Hebreo 1:10, ang salita ng Diyos salin, ito sabi, at sinasabi pa niya sa kanyang anak, sa pasimula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Bukod pa sa tinawag niyang Diyos yung kanyang anak, tinawag pa niya itong Panginoon. At yun daw kanyang anak na Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Ay kaya pala naman tinawag na Diyos, yung para naman kanyang anak ang Panginoon, na lumikha ng mundo at ng kalangitan. Kaya napakalinaw ng tawag ng Ama sa kanyang anak. Tinawag niya ang kanyang anak na Diyos at tinawag niya ang kanyang anak na Panginoon. Napakalinaw niyan. Malinaw pa sa sikat ang araw yan. Sa New Living Translation, ito ang pagkasalin sa Juan, sa Hebreo 1:8. He also says to the Son, talagang sinabi rin niya sa kanyang anak, in the beginning, Lord, you laid the foundation of the earth and made the heavens with your hands. Sinabi ng Diyos sa kanyang anak, sa pasimula, Panginoon, nilikha mo ang mga pundasyon ng lupa at ginawa ang mga langit ng iyong mga kamay. Malinaw na yung Ama, pinatawag yung kanyang kaisa-isang anak na Panginoon at tinatawag din niya yung kaisa-isang anak na Diyos. Ay ano pang sabi sa pagkasalin sa Weymouth New Testament version sa Hebreo 1:10? It is also of His Son that God says, O Lord, in the beginning did it lay the foundation of the earth. Talagang yung kanyang anak talaga, kahit napakaraming salin, tinatawag niya yung kanyang anak na, O Panginoon. Panginoon, O Panginoon. Napakalinaw yan. Na sabi ng Ama, ikaw yung lumikha ng langit at lupa. Totoo baga na si Kristo ang lumikha ng langit at lupa? Ano ang pahayag ni Apostol Juan tungkol dyan? Sa Juan 1:1-3, itong wika, nang pasimula, siya ang Berbo. At ang Berbo ay sumasa Diyos. At ang Berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula'y sumasa Diyos. Sabi, nang pasimula siya ang Berbo. At ang Berbo ay sumasa Diyos. At ang Berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula'y sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng mga ginawa, ay sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Kaya tama yung Ama na ikaw, Panginoon, sabi niya sa kanyang anak, ikaw ang lumalang ng langit at ng lupa. Ay, sinang-ayunan ni Juan. Sabi ni Juan, ay wala niyang malalalang na kung walang Berbo. Lahat ng bagay sa kanya ay siya ang lumalang. Ay, ano naman ang tawag ni Kristo sa kanyang sarili? Natin. Juan 8:40. Ngunit ngayon ay naghahanap kayo ng pagkakataon upang ako ay patayin. Ako ang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Narinig ko mula sa Diyos. Sabi ni Kristo, ako niya yung tao. Pinatunayan ni Kristo siya'y tao. Kahit na pinatutunayan ng Ama na yung kanyang anak ay Diyos, yung kanyang anak ay Panginoon, sabi ni Kristo ay ako rin ay tao na nagsasabi ng katuwa. Yung sinasabi ko sa inyo, yung narinig ko sa Diyos. Malinaw na si Kristo ay pinakikilala niya ang kanyang sarili na tao. Pero ano pa yung pakilala ni Kristo sa kanyang sarili? Bukod pa sa siya ay tao. Ang sabi dito sa
pahayag, Apokalipsis 22:12. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Bukod pa sa tao, may tawag pa si Kristo sa kanyang sarili. Siya daw yung Alpha at Omega, una at huli, pasimula at wakas. Sino ba yung Alpha at Omega na yan, na pasimula at wakas? Yun din Apokalipsis 1:8. Siya din ang nagsabi, ako ang Alpha at Omega. Sabi ni Kristo. Sabi niya sa 22, ako ang Alpha at Omega. Sabi niya sa 1:8, ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Kristo ay Alpha at Omega sa 22 ang Apokalipsis. At dito sa Apokalipsis 1:8, sabi ni Kristo, ako ang Alpha at Omega. Sabi ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating, yun yung una at huli, ang pasimula at ang wakas. Napakalinaw na talagang si Kristo, bukod pa sa tao, ay tinatawag niyang kanyang sarili na Diyos. Ngayon paano siya naging Diyos, gayong iisa naman ang Diyos? Kaya niliwanag ni Kristo kung bakit siya ay Diyos kahit na ang Diyos ay iisa. Sa Juan 14:9 at na 10 ay itong wika niya. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Yung pala, kaya pala kahit iisa ang Diyos at kahit si Kristo ay Diyos, ay suwak na suwak sa paliwanag ni Kristo. Sabi ni Kristo, ganito ang ibig sabihin ng iisa ang Diyos. At ako ay Diyos at yung Ama ay iisang Diyos at ako ay Diyos. Sabi ni Kristo, yung ako ay sumasama at ang Ama ay sumasa akin. Yun ang ibig sabihin ng kan. Kaya hindi problema kahit ang Diyos ay iisa at si Kristo ay Diyos, hindi problema sapagkat pinaliwanag ni Kristo. At sa talatang 11 ng Juan 14, ito ang sabi, maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ayun ang ayaw paniwalaan ng iba. Kaya may nakitang talata na si Kristo ay tao, pinuluputan at ayaw nang umalis. Nilimpis na yung talata. Kahit may mabasang ibang talata ay hindi pansin yung sapagkat may nakita silang teksto na si Kristo ay tao. Kung ang Ama ay iisang Diyos, ay ano naman si Kristo? Ano naman si Kristo kung Ama ay iisang Diyos? Sa Juan 1:18 sa Magandang Balita Bible, sabi, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama. Tingnan ninyo, yung Ama ay nag-iisang Diyos. Si Kristo naman ay natatanging Diyos na na pinakamamahal ng Ama. Pareho lang iisa, yung natatanging man ay iisa din. Yung Ama ay iisang Diyos sa kalagayang Ama, yun namang anak ay nag-iisang Diyos din sa kalagayang anak. Pareho lang iisang Diyos din. Kaya yun, napakalinaw na itong sinasabi dito. At sa huling talata na ating babasahin, sabi dito sa English Standard Version, no one has ever seen God. The only God who is at the Father's side. Tingnan niyo, yung Ama ay nag-iisang Diyos. Si Kristo naman ay nag-iisang Diyos sa tabi ng Ama. Pareho silang iisang Diyos. Dito na tinatawag na banal na kasulatan sa banal na kasulatan, kaya itong iisang Diyos, yun ay titulo ng Ama at titulo ng Anak. Iisang Diyos sa kalagayang Ama at iisang Diyos sa kalagayang Anak. Kaya bagaman si Kristo ay tao, tinatawag siya ng Ama na Diyos at tinatawag siya ng Ama na Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Godhead Trinity Channel ni Pastor Vito.